Alejandro's POV. Kailan mo ba sisimulan ng pagpaproseso ng mga annulment ninyo ng babaeng yon para makapagplano na rin tayo? Tanong ni Alicia nang pasalan siya nito sa apartment niya. Tsaka bakit ayaw mo pa dun sa kondo ko tumira para 24 hours mo akong nababantayan? Patuyang tanong niya dito. Tumabi si Alicia sa kanya at sinandal ang ulo sa balikat niya. Love, ang gusto ko lang naman makapag-settle down na tayo. Pwede ba Alicia? Ito nga di ko pa naayos ng problema ko. Dadagdagan mo na naman? Iritadong sagot niya dito. So, problema rin ang tingin mo sa akin, ganon? Love, please. Kung mamunta ka dito para makipag-away, pwede bang umuwi ka na lang muna? Sabi niyang lumayo dito. Marami na akong iniisip o pwede bang wag mo nang dagdagan pa? Ano bang iniisip mo? Nandito ka lang naman sa apartment mo maghapon. Nakangawing tanong nito sa kanya. Di siya kumibo. Hindi niya obligasyang magpaliwanag dito. Sa totoo lang, wala siya sa mood na makipag-usap dito. Hindi nga niya to gustong makita ngayon eh. Ewan ba niya kung bakit tinanapanap niya si Danica? Namimiss niya ito at hanggang ngayon naaalala pa rin niya ang mga labi nito. Actually, wala siya matandaan sa nangyari sa kanila pero naalala niya. Nagagansa rin ito at nagusto niyang pakiramdam na hinahagan niya ito. Danica's POV. Habang inaaplo si Danica ang kanyang tiyan, napapaiyak siya. Sayang at wala ng kanyang daddy para masaksihan ito ang kanyang pagdadalang tao. At malamang pipilitin nito ang leeg ni Alejandro kapag para lang magstay sa kanya. Unti-unti pamatak ang kanyang mga luha. It's been 2 months. 2 months na walang ginawa sila Diane at Britney kundi ang pasahin siya at tiyakin na nasa mabuti siyang kalagayan. Sobrang na-appreciate niya ang dalawa niyang kaibigan. Kung wala mga ito, baka di niya kakayanin pang lahat na emotional stress na nararamdaman niya ngayon. Mahirap pala magbuntis na nag-iisa. Hanggang ngayon, sina Diane at Britney pa lamang nakakaalam ng kanyang kalagayan. Nagdesisyon siyang wag na itong ipaalam kay Rod at Baldo. Mas lalong ayaw niya ipaalam kay Alejandro ang kalagayan niya. Dahil alin sa dalawa, mapilitan itong pakisamahan siya dahil sa bata o masuklam to dahil niyaan niyang mangyari ito. At parehong ayaw niya ng ganon. Isa pa kakayanin naman niyang buhay ng kanyang anak na wala ang tulong ng kahit na sino. Daddy, I will be strong. Don't worry, kakayanin ko to. Huwag kayo mag-alala sa akin, mag-enjoy lang kayo ni Mommy dyan. I'll be fine. Mahinang sabi niya. Maya-maya narinig niyang may kumakatok sa pinto. Tumayo siya tinignan ko sino nga iyon. Nabigla siya na makita sa may pintuan ng mama at papa ni Alejandro kasama si Adam. Pasok po kayo, napadalaw kayo. Pumasok sa loob ang tatlo. Kinakabahan siya. Umaasang sana hindi makalata mga ito sa kondisyon niya. Magpa-file para ng annulment si Alejandro. Ginagalit talaga ako ng lalaking yon. Huwag kang papayag makipaghiwalay sa kanya. Sabi ni Alfredo sa kanya. Akala ko ho matagal yun ang alam. Mahinang sabi niya. Palagay ko po tama lang naman yon. It is no use na ipagpatuloy pa namin ang kasal na to kung di naman kami nagmamahalan. Ihana kasalalay kay Alejandro ang kinabukasan mo. Sabi ng mama ni Alejandro sa kanya. Namilog ang mga mata niya. Ano naman kayang pakana nito? Sinasabi ba ito ng mga to sa kanya para wag siyang pumayag na makipaghiwalay kay Alejandro? May pait sa mga labing napangiti siya. Bakit niya naman po nasabing nakasarali kay Alejandro ang kinabukasan ko? Hindi ko naman po kailangan ng pera ninyo. Maayos naman po akong nabubuhay. May savings naman ako at okay naman po ang kita ng talyer at mga apartment namin. May farm din po. Iniwan mo ba nakakausap ang abogado ng daddy mo? Tanong ni Alfredo sa kanya. Umiling siya. Iniabot ni Alfredo ang isang kasulatan. Naguguluhang binasa niya ang kasulatang ibinigay nito. Hindi siya makapaniwala sa nalaman nun. Napaiyak siya. Pinaglalaroan niyo ba ang buhay namin, Alejandro? Gusto lang namin makatiyak ng daddy mo na hanggang sa mamatay kaming dalawa. Hindi kayo maghiwalay ni Alejandro. At ginagawa namin to para sa inyo. Kaya ako sa'yo, kausapin mo na si Alejandro. Pigin mo siya mag-file ng annulment or else mapupunta lahat kay River ang property mo na sinanla sa akin ng daddy mo. Di siya makapaniwalang nagawa ito sa kanya ng kanyang daddy. Adam's POV. Peste ka? Galit na galit sinuntok ni Adam si Alejandro nang maabutan niya ito sa shop ni Alicia. Kaagad tumayo si Alicia para saklolohan si Alejandro, ngunit yamot na dinuro niya ito. Huwag ka makialam sa away namin magkakapatid. Pwede? Aniya sa dalaga, saka hinila si Alejandro palabas ng shop nito. Ano bang problema mo? Asar na tanong sa kanya ni Alejandro. Ngayon lang nakitang na hindi ito nag-shave. Magulong medyo mahabang buhok at very untiding tingnan.
Malayo sa dating Alejandro napaka-vain at di lumalabas na hindi suklay ang buhok. Alam niya, dinibdib nito ng husto. Ang tungkol sa kanilang pagkatao, ngunit nandun na yun. Nangyari nang di dapat mangyari at para sa kanya dapat lang silang magpasalamat sa mga kinagas na nilang magulang dahil hindi naman tinuring na iba ang mga to. Actually, minahal sila ng mga to na parang tunay na mga anak. Anong problema ko? Ikaw ang problema ko, Alejandro. Hinahanap ka ni na papa at hindi mo malang sinasagot ang tawag nila. Napa-esme dito. Hindi ba ginawa mo rin sa kanya nang pinahamak mo ko? Kaya ako natali sa Danica na yon? Sita nito sa kanya. Alejandro. Huminga siya na malalim. Okay, kasalanan ko yun but please listen to me. Kapag hindi ka nagpakita kay papa, mapupunta ang lahat kay River ang mana natin. Wala na akong pakialam pa sa manang yon. Anyway, deserve naman na River makuha lahat ng yon dahil siya naman lang ang tuloy na anak ni papa. May bitterness sa tonong sabi nito sa kanya. Alejandro, ayokong mawalan ng mana. Paano naman kami ni Basti? Mangiyak-ngiyak pang sabi niya rito. Well, matutukan tumindig sa sarili mga paa. Malaki ka na, matalino ka. Kaya mong buhay ng sarili mo, hindi umaasa na kahit ano kay na papa. Sagot nito sa kanya. Kaya okay lang sa'yo kahit pati ari-ari ay Danica mapunta rin kay River? Nangunot ang noon ni Alejandro. Ano ibig mong sabihin? Alejandro's POV. Bakit kailangan nilang idamay si Danica dito? Di makapaniwalang tanong ni Alejandro kay Adam. Nasa isang coffee shop na sila ngayon para makapag-usap na maayos ng kakambal. Ang alam ko, sinundan ng daddy ni Danica kay Papa ang lahat itong mga ari-arian. Dilingid sa kalaman ni Danica, nalulong na ang daddy niya sa sabong na nasa Batangas ito. Kwento ni Alejandro dito. At pumirma ang daddy nito sa kasunduan ilang linggo bago ito namatay. Nako sakaling magkayawalay kay ni Danica, mapupunta lahat kay River ang nakasanlang property ng mga ito. At alam mo bang sinanla lahat ng daddy ni Danica ang lahat ng mga properties? Pati ang bahay na tinutuloy ni Danica. Napasuntok siya sa mesa. Matatanggap niyang mawalan sa lamana dahil kaya niyang buhayin ang sarili niya kahit wala ang yaman ng mga magulang. Ngunit ang madamay si Danica sa gulong to, hindi siya makapapayag. Ang masaklap, pati yung para sa akin, mapupunta rin kay River. Mangiyak-ngiyak pang sabi ni Adam sa kanya. Kaya please, bumalik ka na kay Danica. Yun lang paraan para hindi mapunta kay River ang lahat. Di siya makasagot. Naguguluhan siya. Pero iniisip niya ang kapakanan ni Danica. Ano ang mangyayari dito kapag nawala pati ang tinitira nito? Di siya makapaniwala. Magagawa to ng daddy ni Danica sa anak. Kamusta si Danica? Iyak siya ng iyak kahapon habang kinakausap siya ng abogado ng daddy niya. Napakayom ang kanyang mga palad para nakikinitikit niya si River na pinagtatawanan sila. Bumalik ka na kay Danica, please Alejandro. Kahit di mo na to gawin para sa akin, gawin mo to para kay Danica. Nakikiusap ang sabi ni Adam sa kanya. Danica's POV. Iyak na iyak si Danica habang binabasa ang kasunduhang pinirmahan ng ama. Di siya makapaniwalang nagawa to sa kanya ng daddy niya. Mas lalong di siya makapaniwalang nalulong ito sa sabong. Paano ang isang responsableng amay napariwara sa isang iglap lamang? Pero talagang sulat kamay at pirma ito ng daddy niya kaya alam niya. Hindi ito pinakailangan ng ama ni Alejandro. Besides, hindi mapupunta dito ang lahat ng original na titulo ng bahay at lupa nila. Kung dito binigay dito ng daddy niya. Saka notaryado ito ng abogado. Ano nang gagawin niya kapag nawala sa kanya ang bahay at lupang ito? Paano niya bubuhayin ang kanyang anak kung mawawala sa kanya ang apartment at ang talyera? Pati na rin ang farm. Sana man lang may tinanang isa sa mga to ang daddy niya. Pero sinanlang lahat to ng daddy niya sa ama ni Alejandro sa halagang 50 million. Saan naman siya kukuha ng galon kalaking pera para tubusin lahat ng yun? Not unless ipagbili niya mga properties. Pero hindi naman ganon kadali ang mag-liquidate ng mga properties. Isa pa, malubhang napakalaga sa kanya ng mga ito. Lalo na ang bahay nila. Daddy, ipinagsapalanan mo kay Alejandro ang kinahinatnan nito ko? Talagang wala na akong halaga sa inyo. Ginawa niyong parang isang laro ang lahat ng to. Ni hindi mo man lang ipinaalam sa akin na sinanama ang mga ari-arian. Dahil sa sabong? Napailing siya. Para siyang lalagnatin ng mga panahong iyon. Mas lalo niyang namimiss si Alejandro ngayon. Kung nandito siguro ito sa tabi niya kahit na paano maiibsan ang sakit na nararamdaman niya. Pero wala ito. Wala ito para damayan siya. Sa kabilang banda, may sakit ka? Nag-aalalang tanong ni Alejandro nang datnan niya si Danica na nakaiga sa kwarto. Hindi siya sanay makita ito nagpapahinga ng tanghaling tapat. Alejandro? Waring di makapaniwalang sabi nito. Ewan pero namimiss na ito ng sobra.
Mabuti hindi pa rin nagpapalit ng lock kaya nakapasok ako gamit yung susi ko. Nakangising sabi niya dito. May dala nga pala akong pizza, tamang-tama. Mag-lunch na tayo. Nilapag niya ang bitbit na malaking bag. Kumunot ang noon ni Danica. Nagtataka ka dahil nandito na naman ako. Siguro naman alam mo ng dahilan. Mawawalan ako ng mana kung di kita babalikan. Kaya no choice. Dahilan niya dito. Kaya pasensyahan. Kailangan ulit natin pagtsagaan ang isa't isa. May katawaan sa mga matang sabi niya dito. Napaiyak si Danica. Umiyak ka ba sa inis dahil nagbalik na ako? Pasensya na kung ayaw mo akong bumalik dito pero ito lang ang paraan para... Nagulat siya nang tumayo si Danica at yumakap sa kanya. Namiss kita. Sabi nitong pinagpapalo ang dibdib niya. Para may mga paru-parong lumipad mula sa sikmura niya nang marinig ang sinabi niyo ni Danica. Ang totoo, namiss din kita. Mahirap tumira sa bahay na walang kusinera at tagahugas ng pinggan. Danica's POV. Masiyang-masaya si Danica kahit na nga sinabi pa ni Alejandro sa kanya na namimiss lang nito sa kanya ay ang mga luto niya. Ang mahalaga, naisip itong mahalaga rin naman siya dito kahit papaano. Sasabihin ko ba ang tungkol sa pagdadalang tao ko? Saka na lang siguro kapag halatang halata ng tiyan ko. Nagpa-party ako nang umalis ka. Naka-spend na sabi niya pa rito. Magpapaparty ulit ako ngayon nakabalik ka na. Natawa ito. Nagulat pa siya nang yakapin siya nito na mahigpit. Yan ang namimiss ko sa'yo. Yun nakakairita mong ugali. Kilig na kilig siya habang sinisinghot ang amoy nito. God, ito pang isa sa mga namiss ko. Yung scent na lalaking to. Gusto niya na naman na maiyak. Di siya makapaniwalang nandito na muli si Alejandro. Pwede bang sa susunod na aalis ka ulit? Bigyan mo ako ng palugit kahit 2 linggo lang? Hindi yung bigla ka nalang mag-aal sa balutan. Para naman hindi ako nabibigla. Tinitigan siya nito. Nanonood hanggang sa kanyang mga kalamnan. Mas lalo tuloy bumilis ang tibok ng puso niya. So, talagang namimiss mo ko? Mahina nitong tanong sa kanya. Tumango siya at saka napaismid. Kaya nga binala ko sana mag-alaga ng aso kapalit ng pagkawala mo. Naglaho ang mga ngiti nito. Ah, aso lang palang kapalit ko ha? Singhal nito sa kanya. Napangisi siya. Rod's POV. Nagtatawanan sina Alejandro at Danica habang kumakain ng pizza nang dumating si Rod. Di siya makapaniwalang nandito na naman si Alejandro. Kala ko ba nag-alsabalutan ka na? Dismayado niyang tanong sa lalaki. Ang lawang ng ngiti nito nang lingunin siya. Well, I'm back. Sa bahay namin ni Danica. Parang gusto niyang manadyang inisin. Inakbayin pa nito si Danica. Nayayamot siya dahil niyaan lang to ni Danica. Sumama ang mukha niya pero di naman nakahalata si Danica na selos siya. Di ka, kain ka ng pizza. Nag-celebrate kami dahil nakabalik na si Alejandro dito sa bahay. Celebrate? Hindi ba sabi mo masaya kang wala na siya dito? Tanong niya. Pero mas masaya pala na nandito ako, di ba Danica? Si Alejandro ang sumagot sa tanong niya. Itong isa pa sa ayoko sa'yo Nakikisali ka sa usapan namin? Yamot na sabi niya dito. Rod, ano ba? Sita ni Danica sa kanya. Pwede ba? Ayoko ng away sa pamamahay ko. Natahimik siya ngunit mas lalo lamang siyang nanggagalaite sa inis. Nag-aaway sila ni Danica nang dahil lamang sa lalaking to. I guess, uuwi na lamang ako. Sabi niya kay Danica. Okay. Tila nangaasar na sagot ni Danica, ni Alejandro sa kanya. Gustong-gusto niya nitong sugurin at upakan. Ngunit alam niyang sa kanya lang magagalit si Danica kaya kinimkim na lang niya ang inis na nararamdaman. Mag-usap tayo kapag wala nang asungot na kasama. Sabi niya kay Danica at saka lumabas na ng bahay. Bye-bye! Pahabol pa sabi ni Alejandro sa kanya. Nilingon ni Rod si Danica na sinundan pala siya papalabas. I'm sorry, alam ko naapektuhan ng friendship natin dahil hindi niyo gusto ni Alejandro ang isa't isa pero sana naman maintindihan mo na masaya ako na kasama ko siya. Kumunot ang noon niya. Umaamin ba ito sa kanya na may nararamdaman na ito para kay Alejandro? Tolotanggi pa ito sa kanya noon. Kaya may pag-asa pa siya kahit nararamdaman niya na noon na may feelings ito sa lalaking yon. Ngunit iyong tahasan itong aminin na may pagtingin na ito kay Alejandro, mas masakit yon. Ang sakit-sakit. Danica, narinig mo ba ang sinasabi mo? Paninigurado niya. Tubango ito. Mahal ko si Alejandro. Daig pa niyang binaril ng 3 beses sa dibdib sa napakasakit na katotohanan na sumambulat sa kanya. Nakita niya ang pangilid ng luha sa mga mata ni Danica. I'm sorry, Rod.
Hindi niya alam ang isasagot kaya't nagmamadali siyang sumakay sa kotse. Ni hindi na niya ito nilingon pa. Mabilis niya nang pinaharurot ang kanyang sasakyan. Hanggang kailan itatago ni Danica kay Alejandro ang pagdadalang tao niya? Masabi pa niya kaya ito sa asawa? O mas pipiliin na lang niyang manahimik? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.